Patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng mga siyentipiko kung ano pa ang mga karamdamang pwedeng masolusyonan ng glutathione. Tayo namang mga mamimili sa kahit ano pa mang uri ng gamot, laging siguraduhing ligtas ang mga ito. Dahil hindi lang pagpapaputi o pagpapagandang nakasalalay dito, kundi pati na rin ang ating kaligtasan. Bawat 10 sa atin, naniniwalang maganda ang maputi. Kaya nung ipinakilala ang glutathione sa merkado, kumbaga sa pelikula, tumabo ito sa takilya. Noong nakaraang taon, una naming inilabas ang istorya tungkol sa pinagkakaguluhang glutathione, isang gamot na ang side effect, nakakaputi. Pero kung tutuusin, isa itong antioxidant na ang talagang layunin, tanggalin ang toxins o lason sa katawan ng tao. Makalipas ang isang taon, lalong dumami ang mga glutathione products. Ang malalaking distributor nito, parang sina Belo at Kalayan na nag-agawan pa ng mga modelo. Pero ang pinakamalaking kontrobersya na may kinalaman sa glutathione, naganap nito lang nakaraang linggo. Pinababawi kasi ng BIFAD o ng Bureau of Food and Drugs ang 3 specific batches ng Lucida DS glutathione at Vaniderm, mga thione. Ayon sa BIFAD, kulang daw ang glutathione content ng mahigit 30,000 na mga botelya ng mga produktong ito na nakaabot na sa merkado. Binibigyan ng 30 days ng mga kumpanya na bago lahat sa market yun. Dahil sa nakita nga namin, ang laman na kiniklaim nila na glutathione content is less than 10 milligrams at ang claim na nila is 500 milligrams. So nagkaroon ng parang mislabeling. Ito yung order kasi may recommendation for product. Pero umalma rito ang United Shelter Health Products, importer at distributor ng Lucida DS. Ayon sa kanila, 500 milligrams na glutathione daw talaga ang laman ng bawat kapsula na kanilang ibinibenta. Yes, we stand na nagkamali sila. That batch has dalawang analysis na pasado sa ibang laboratory. One from the US, using a different method, higher than the method used by BIFAD. Sa aming pananaliksik, napag-alaman namin imported pala ang bawat glutathione na ibinibenta sa merkado. Subalit ang bawat bansang pinagkukuhaan nito, iba-iba ang gramo ng bawat kapsula, na siyang naging dahilan para questionin ng magkakalabang kumpanya ang dami ng lamang glutathione ng isa't isa. Lahat ng ito, nauna nang nauwi sa demandahan nito lamang Mayo. Ang Metathione, isa pang brand ng glutathione, nagsampa ng kasong libelo laban sa Lucida DS. Ito dahil sa inilabas na print ad ng Lucida na nag-aakusang di umano mali ang gramo ng Metathione. Actually, it's the issue of 250 milligrams made in Japan. Ang walang 250, na ang 250 milligrams sa Japan, drugs na. Hindi pala pwedeng food supplement yun. So sa Japan, hanggang 100 milligrams lang ang ina-allow na production ng glutathione as a capsule. Hindi ba ito ay pasadya ng White Beauty Philippines? Ika nga, nagpapagawa kami sa Japan. So, this is imported mula Japan, ginagawa exclusively for White Beauty Philippines, pinagawang 250 milligrams yan. Ang away na ito, nabahiran pa ng politika. Ang isa kasi sa mga pangunahing endorser ng Lucida, si Senadora Loren Legarda. Ang malaking billboard na ito ni Senadora Legarda, binigyan ng mali siya ng ilan bilang maagang pangangampanya para sa 2010 elections. Matapos lumabas ang pagsusuri ng BIFAD nito lamang linggo na nagsasabing kulang daw sa glutathione content ang ini-endorsong produkto ni Senadora Legarda, agad niyang ipinag-utos na tanggalin ang kanyang mga billboard. Humingi kami ng interview kay Legarda, kahit sana phone touch interview, pero nasa abroad daw siya. Pero hindi pa rito natatapos ang issue tungkol sa glutathione. Dahil maging ang Philippine Dermatological Society naglabas ng pahayag na wala pa raw patunay na nakakapagpaputi ang glutathione. Ang kanilang mga glutathione products ay kulang pa yung
magandang ebidensya, no? Scientific evidence talaga, na ang glutathione supplements ay talagang nakakaputi. Sa kabila ng lahat ng ito, marami ng Pilipino ang lokong-loko dito. Katulad ni Jasmine, 26 years old, utang daw niya sa glutathione ang malalabanos niyang kutis. Kaya gusto kong bumati kasi diba, parang gusto nyo talaga, parang ngayon, dahil pag sa Asian nyo talaga, gusto nyo yung mga whiter skin, saka parang daling bagay na dumi, so parang mukha kang malinis, so diba, ang ganda tingnan, mas may glow yung skin. Hindi na kontento si Jasmine sa pagiging morena. Glutathione injection ang isa sa mga ginagawang paraan ni Jasmine para di umano mapanatili ang pagputi ng kanyang kutis. Kahit mabutas pa ang kanyang bulsa, sulit naman daw. Lalo pat natupad ang kanyang mga pangarap na maging modelo. Susunod, nito lamang Hunyo, nagsampa ng reklamo sa Ngayon, hindi lang mga kababaihan ang baliw na baliw sa glutathione, pati na ang mga kalalakihan. Si Paul, certified chick boy, magdadalawang taon nang umiinom ng glutathione. Pero higit pa raw sa pagpapaputi ang bisa nito sa kanya. Ikaw na ng case ng mumps. Putol na tibeke. Kaya I was advised na pa-check ako. Yun, tingnan nila, na-decrease yung sperm count ko. When I started using taking glutathione, talagang after 3 months, nagpa-check ako ulit, and then tumaas nga. Ngayon, hindi lang daw ang kanyang katawan ang healthy, pati na raw ang kanyang sex life. Hindi pa yan na-establish. Ibig sabihin, siyempre, kailangan i-test talaga or hahanapin talaga ng paraan para i-prove yun. Mahirap talaga i-prove. Bawat tagatangkilik raw ng glutathione, may kanya-kanyang dahilan kung bakit nila ginagamit ito. Pero lingid sa kaalaman daw ng marami. Ayon sa Philippine Dermatological Society, sinisira daw ng mga whitening products ang melanin na siyang nagpoprotekta sa ating balat mula sa mga sakit katulad ng skin cancer. Kasi ina-absorb ng melanin natin, no? Ito mga nakakasama na sun rays. Pero ang higit na nakaka-alarma sa lahat, ang patuloy na bentahan ng mga peke at iligal ng glutathione sa mga bangketa at butika. Nung inikot namin ang ilang mga pamilihan sa Metro Manila, business as usual pa rin ang ganitong kalakalan. At sa kabila ng kontrobersya kung saan sangkot ang malalaking kumpanya ng glutathione, tila lumakas palalo ang loob ng mga tindera. Adali, glutathione po kayo? Glutathione? Oo. Yung capsule, may fad-abon ba ba? Kasi may FBD-fad po yan, yung process niya, Ngayon, higit pa sa 500 milligrams ang alok ng mga produktong ito. Pwede pang bilhin ng patingi-tingi. Subalit itong ipinasuri namin ang mga ito sa BIFAD. This product is not registered because there is a claim on it, on the label, skin whitener. So skin whitener is not acceptable as label claim for food supplement. Base sa datos, malaking pera ang hatid ng mga skin whiteners. Mabenta talaga sa isang kayumangging bansa katulad natin. Siguro ngay ganito talaga ang kalakaran. Ang tao, likas na hindi nakukontento sa ipinagkaloob ng Diyos at ng kalikasan. Hindi nagkakasya sa sariling kulay. Sa huli, wala nga sigurong masama sa pagtungad ng sa tingin mo'y mas maganda sa iyong nakagawian. Siguraduhin lang na ito'y ligtas at baka mauwi ka na sa mas masawin pa kalagayan. What is your profession? I'm a potter, sir. And you, Acadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans!
What is your profession?